sa Boracay. Claustrophobic ako eh. You will not? 222666. Pasok na. Ikaw mo ulit ako sa ako. Tawag naman. Kape. Kape. Ay, good morning mga parts. Tara magkape. Dito sa Boracay. Siyempre, mas masaya magkape kung ito ang view mo. We are currently at Boracay Islands. Medyo iba yung trip natin ngayon dahil this is the first time na nag Boracay tayo na walang island hopping. As in, we just stayed here dito sa main island. Walang day trip, walang kung ano-anong gimmick. It's just food trip. Yun ang ginawa natin dito, food trip at magpahinga. And of course, enjoying din yung magandang dagat ng Boracay. At ganun lang, simple, pero honestly ito yung isa sa pinakamasayang Boracay trip ever. Dito sa Boracay, hindi naman tayo first time lang pumunta. Maraming beses na tayo pumunta ng Boracay. It's just ito lang yung pinakakakaiba sa ngayon. Nag-chill din tayo at nag-explore. May mga curious questions nga ako sa Boracay like, napansin ko ang daming unlocks dito. Dami na rin establishments. Anyway, I'm pretty sure familiar na kayo sa Boracay. Pero ito yung mga kailangan nyong malaman about sa Boracay. Isang maliit na isla sa Western Visayas, pero kilala sa buong mundo. Ito ang Boracay. White sand, crystal clear water, at isang experience na hindi mo makakalimutan. Matagal nang tinitira ng Boracay ng mga ati, ang mga unang naninirahan sa isla. Noong 1970s, nagsimula itong matuklasan ng mga travelers, lalo na ng German writer na si Jens Peter, na nagbahagi ng kagandahan nito sa mundo. At mula noon, unti-unti itong sumikat, hanggang sa maging isa sa pinaka-famous beach destinations globally. Ang Boracay ay bahagi ng Malay Aklan, sa probinsya ng Aklan. Maliit lang ang isla, around 7 kilometers long at halos 1 kilometer wide sa pinakamakitid. Municipality of Malay. May populasyon na humigit kumulang 40,000 residents na binubuo ng locals, workers at tourism community. Nasagi ba sa isip nyo, bakit ito tinawag na Boracay? May iba't ibang kwento kung saan nanggaling ang pangalan na Boracay. Isa sa pinakasikat ay mula sa salitang borak, na ibig sabihin ay white cotton, parang bulak na sumisimbolo sa pinong-pinong buhangin ng isla. May nagsasabi rin na galing ito sa bora, or ibig sabihin bubbles, at bokay, which means white, dahil sa malinaw at mabula nitong tubig. Noong 80s at 90s, nagsimulang dumami ang backpackers at tourist hanggang sa naging global destination ito. Kilala sa nightlife, beach parties, kasi kanina
Kanina parang bagal lang eh. O yan, sunog o. Sunog ang ubos ang buhok sa kiligilid. At luxury resorts. Pero noong 2018, bago mag-pandemic, isinara ang isla para sa rehabilitasyon para maibalik ang ganda at balanse ng kalikasan. At ngayon, mas maayos, mas regulated, at mas sustainable na ang Boracay. It's really hot. Ayun yung grotto. Sikat na grotto. Boracay is home to hundreds of restaurants and hotels, mula sa budget hanggang sa luxury resorts. So ito yung kanilang main lobby. Customer lobby. Morning. So mararamdaman mo na kahit ba exclusive itong yan. So ito mga guest rooms pa yan. Yan mga guest rooms pa yan. At ayun yung treehouse sa taas. Ha? 513. Hanggang dito lang ang siyang, no? Ah, dito. Okay. Ayun, may CCTV. So there's a boundary din syempre ng Shangri-La katabi ng ibang beach resorts. Ayan. Wow, ganda ng view. Nice view. Picture natin to. So this saves us time. Malayo-layo pa pala. Sa mapa, akala mo malapit lang eh. Makakakita ka ng international cuisine, local Filipino dishes, at syempre, hindi mawawala ang paborito ng marami. May ilang branches din ng Jollibee at napansin ko, ang dami ng undoks dito sa isla. The famous iba ang yeah, iba ang undoks ng Boracay. Hindi rin mga kompleto yung Visit mo. for quick and sulit meals. Pagdating sa experience, hindi mauubusan ang gagawin dito. White beaches ng Station 1, 2, and 3. Nandyan din ang beach. Nandyan din ang Puka Beach for a quieter vibe. Huwag din kalimutan island hopping and snorkeling, parasailing during sunset, helmet diving, parasailing, at iba pang water activities. At syempre, ang world famous Boracay Sunset. Isa sa pinakamagandang sunset sa buong mundo. Must-eats dito na dapat hindi palampasin? Syempre, fresh seafood, yung chori burger at halo-halo by the beach, at iba't ibang international dishes and buffet na available sa isla. Dami na kain.
Okay, gimmick na naman. Gimmick tayo. So sinisira din pala nila. No more castle. Bukas ulit. Gawa ulit sila bukas. Lakang tao yun. Okay, so we're on a search for a secret bar. Ang daanan doon is cabinet. Hanapin natin. Ayan eh. Ganun siya ka-exclusive. Oo, yan. Ayan. It's a market strategy. Yan. So, you have to be careful because it may be a scam. Oh. And it might be a den of human traffickers. So, we have to be careful. Ay, ano. So, may kasama tayo ngayon. Siya ang tour guide natin. Pakikidaan ho. Kitchen. Kasi kita ko may close. Baka yun. Ako ko bibigyan ako. Wala. Ay! Office na to. Ayun na. Picture muna tayo. Claustrophobic ako eh. Tawag naman. Oh. Hi, good evening. Seats are ready? Seats are ready? Nabigla naman ako dun. So, we just discovered a really cozy and private, I would say, na bar. Medyo masikip siya, pero galing sa pinto na yan. Upstairs is a bar. Oh, this is another place. Oh, alright. Lumiwanag bigla. Ano nasa third floor? Club po. Club. Oh, may club sa taas. Okay. So, i-research natin yan. Diyan siya. Medyo nahirapan kami pumasok. Cozy. Sarap tumambay dito. After ng ingay na yun. Cozy dito. Hi. Boracay is more than just a destination. It's an experience. From its history, to its people, to the sand beneath your feet. Ito yung lugar na babalik-balikan mo. Actually, nagpaplano na kagad kami kung kailan kami babalik dito. Kaya siguro kahit ilang beses ka nang pumunta, hindi ka magsasamang bumalik. Because Boracay will always feel like paradise. Hindi lang ito beach, ito ay alaala na paulit-ulit mong gustong balikan. Kaya sulitin natin ang pagkakataon. Enjoy natin ang kape, ang view, at ang vibes. If you like this video, please give it a thumbs up and please do not forget to subscribe to the channel para updated kayo sa mga videos at adventures natin. That's it for today mga pards. Sana nagustuhan niyo ang video natin today at lagi natin tatandaan, hindi na sa kotse o sa motor,
Bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both. Yeah. So, uwi na tayo mga pards. Namimiss natin to. Okay. Manila. Please ensure that your large electronic devices or carry baggage are stored in overhead bins or under the seat in front of you. Your seat backs upright, tray tables stowed, window shades open, and your seatbelt securely fastened. We'll be coming around to assist you as we prepare for our arrival.